May pipirmahan daw po kami na waiver po na ang nakalagay daw po doon is parang titigilan na po namin yung kaso. Magkano yung ano? 1 million po. Kasi pinapasok kami sa isang kwarto, kinausap kami, pinapasok kami doon, ando doon si Atong Ang, yung si Dondon, yung si Atty. Carol, inoperan kami. Sige, tulungan nyo yan. Si Mami, bigyan ng ano yan, lifetime medication, sa pang-hospital, sa lahat. Pero hindi kami. We are being offered una 15 up to 20 million. Hindi namin alam para kung saan yung 20 million. Kaya lang, the mere fact na ino-offer sa amin yon, sino na hindi mag-iisip. Tension yun para tumahimik kami. Dahil lang ba sa pera, sisira yung paninindigan mo at yung pamilya mong nawawala dahil sa pera, ipagpapalit mo. Yung kasi maingay yun si Mr. Nunog, 50 million ang binigay dyan. Mga anak, apo na yung Nunog, hindi man binigyan, 50 million yan. Ang naglakad niyan, yung kumpare ko na group siya ang naglakad para maayos yan. Kaya yun ang pinaka-leader yun ang unang kinausap. Kumusta? Welcome. Ito na. Nagsimula na daw kumilos ang silaw ng pera kapalit na hindi ituloy ang kaso para sa itinuturong mastermind sa mga nawawalang sabungero. At ayon kay DOJ Secretary Remulla, wala pa akong dialogue ulit, pero marami silang sinetel. Ang alam ko, may balita kaming minasettle dyan. Masabi ko nga, the state has taken a special interest in this case. Kasi nga, this is an issue that concerns the country and our way of life. Ang pinakamabigat dyan ay hindi maaaring ang taong maraming pera ay magsasabi kung sino ang pwedeng mabuhay at sino dapat mamatay. Hindi po gano'n, wala nga tayong death penalty rito eh. Pero kung pera ho magdidictate niyan, ano na mangyayari sa lipunan natin? Kaya meron pong interest dito ang estado natin. We all expect that all those involved in the investigation of this case their actions will be aligned with the DOJ direction. So yun ang nakikita namin na dapat lahat ng direksyon namin ay patungo sa conviction. Kasi yung anak ko na yun, hindi naman po sa bahay. Bakit gano'n na po ang ginawa sa kanya? Kung yung sabi nila na ng Yope, yun na po ba ang bayad, yung paslangin sila. Ganun na lang po ba ang ginawa ninyo? Yung aming talagang matagal nang hinala si Mr. Atong Ang, kasama sila Eric De La Rosa, RJ Mejia, at saka yung mga pulis, si Atty. Caroline Cruz. Ito yung mga kasama po dun sa aming mga complaints. Ang hiling namin sa kanila ay talagang masusing pag-aralan, imbestigahan para talagang magkaroon ng probable cause at para sa gayon magkaroon ng basis para ma-issue na po sila ng warrant of arrest sa lalong madaling panahon. Sabi niya, isa si Dondon Patidongan sa kakasuhan natin. Reklamo ko, bakit niya po kakasuhan? Siya po yung state witness namin. Parang gusto niya po kasing baliktarin yung kaso ng ituro niya ng mastermind si Mr. Dondon Patidongan, which is hindi naman po. Sa tulong nga ng pagpasok ng mga bagong testigo, bagong ebidensya, which are both personal and testimony at saka yung may mga video pa, may mga documentation. Sa tingin po, mabibigyan natin ng linaw ang issue nitong missing sabungero. And finally, sabi ko nga, makikita natin na, sino talaga ang nasa likod nito. Para sa akin po, intentional po yun. Kasi po, kung hindi intentional, di dapat na ilabas na yon dahil makakatulong po yun. Gusto natin malaman ang katotohanan, ang buong katotohanan, hindi one-sided or isang kwento. Okay. Kumusta? Welcome. Tutukan din natin ngayon ang kaugnay sa missing sabungero update. At inanyayahan natin ang mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo. Mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat ng mga suking taga-subaybay? Welcome po. At sa ating pagtalakay dito
kadalasan merong mga komento kaugnay kay Senador Bato na nag-imbestiga sa Senate hearing, nangunguna sa investigasyon na di dapat umano. Ayon sa mga komento, si Senador Bato ang manguna sa investigasyon. Pero, nilinaw dito ni Senador Bato, kahit tanungin mo umano si Atong Ang, wala siyang kaugnayan sa sabong. Ito, pakinggan natin ang kaniyang sandali wala pala. Pakinggan natin ang kaniyang pahayag dahil sinabi niya kahit pa umano. Ito ba? Sandali ako, I am not sabungero. Never ako involved dyan. Ito. Ako, I am not sabungero. Never ako involved dyan. Kahit tanungin mo sa Atong Ang kung involved ako sa sabong. Never. Yan ang paliwanag ni Senador Bato. Never siyang involved sa sabong. Ako, I am not sabungero. Never ako involved dyan. Kahit tanungin mo sa Atong Ang kung involved ako sa sabong. Never. Okay. At bago natin ituloy ang ating pagtalakay kaugnay dito sa update sa mga missing sabungeros, acknowledge muna natin ang mga kapatid nating pumasok ngayon sa comment section, si St. Oscar Romero, si St. Francis Xavier, dala niya pangalan St. Francis Xavier, si kapatid na MG Tumang, si Eracelia Baidal, watching from California. Musta po kayo diyan sa Pilipinas? Be safe everyone despite of mga kaguluhan diyan. Si Maria C. Midorias, sana wag sila magpadala sa pira kasi ang pera ay maraming nagahawa. Yun ang kaniyang comment. Okay. Sa lahat natin mga suking taga-subaybay, mas mabuti ilagay ninyo. No? Wala bang punto ngayon? Parang walang punto por punto ngayong Monday. No? Lalo na si Bro Jando ay naka-vacation ngayon. Advance happy birthday kay Father Darwin Gitgano pala. Father Darwin Gitgano. Si Lolo, hi Bro Wendell, magandang watching from Nachang, China. Hello, kumusta kayo dyan sa China? At sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. At ngayon, gumugulong na umano ang silaw ng pera kapalit na hindi ituloy ang kaso. At ito ang sinabi ng mga kamag-anak sa mga nawawalang sabungero. Ako po si Jaja sa case number 1, kila Ilona po. Andito kasi yung tatay. Yung kasi maingay yun si Mr. Inunog, 50 million ang binigay dyan. Para tumahimik. Yes. Yung mga anak, apo na Inunog, hindi man binigyan, 50 million yan. Ang naglakad niyan, yung kumpare ko na group siya ang naglakad para maayos yan. Kaya yun ang pinaka-leader yun ang kinausap. Kaso nag-drive lang daw yung anak nun Hindi totoo. Pinag-drive lang yung mga sabungero. Yung time na yun, nandun si Inunog, nasa parking. Kaya mahirap magsalita po. Mayroon namang ginawa din siyang kalukuhan. Pasok kami sa isang kwarto na kinausap kami na kung gusto namin tulong habang naghihiring kami doon sa Senado. Pinapasok kami break time. Pinapasok kami doon, doon si Atong Ang, yan si Don,
yung si Attorney Carol. Sa pagkakataong yon, si Dondon ay hindi pa kumalas sa grupo ni Atong Ang. Pero may ibang kilos din ngayon na gustong ipalitaw na ang utak talaga nito, ang mastermind, ay si Dondon Patidongan at yung mga kapatid niya. At saka Jacob, marami. Lahat kaming grupong mag-anak. Pinapasok kami doon. Isang long table. Inoperan kami agad na, sige, tulungan nyo yan. Ganon, tulungan kami. Si Mami, bigyan ng ano yan, bigyan niya ng ng lifetime medication sa pang-hospital, sa lahat. Pero hindi kami kumito. Kasi from the start, sila yung nagsimula nung laban eh. Sa kanila nagsimula yung laban na pag-ere ng missing sabongero na to. Dahil lang ba sa pera, sisira yung paninindigan mo at yung pamilya mong nawawala dahil sa pera ipagpapalit mo. Nire-respeto namin kung ano naging desisyon nyo. Nandito lang kami. Basta isa lang masasabi namin sa inyo. Sana hindi kayo magsisi sa ginawa nyong pagpababayad. May napaulat na kasi na tumanggap at na silawan talaga sa silaw ng pera, nagpabayad sa milyones na halaga. Kayo nga ay talagang na-settled na. Kung aalukin daw po kami ng pera, tanggapin na daw po namin. Tapos sabing ganyan, sila nabubuhay pa, kayo namamatay na sa gutom. May pipirmahan daw po kami na waiver po na ang nakalagay daw po doon is parang titigilan na po namin yung kaso para daw po makapag-operate ulit yung sabungan po. Magkano yung alok? 1 million po. 1 million ang alok ayon sa pahayag na ito. So, sisilipin natin yung bahagi sa Senate hearing kaugnay sa reklamo sa pagkawala nitong mga sabongeros. May anak po siyang dalawa. Maliliit pa po, 3 taon pa lang po yung anak niya. Lagi pong hanap sa ama. May 3 daw pong nakauwi. 2 po doon yung pinsan ko. Nalaman ko lang po sila na nawawala nung tumawag po yung manugang ko na sabi niya, Mami, nawawala si Glenn. Sabi ko, paano nawawala? Sabi ko ganyan. Umalis po sila May 11, tapos May 12 na po nung nalaman ko, tumawag yung manugang ko. Paano ka akong nawawala? Sumama daw pong sumabong doon sa Kibo Hall kasi po yun yung kabarkada niya. Dala po yung sasakyan ng biyanan. Tapos po, huling tawag daw po sa kanya nung asawa niya, 1:00 na ng madaling araw. Patawag pa po, sabi raw, mahal, huwag ka nang tumawag o mag-text kasi yung mga kasamahan ko, pinatawag sa management. Ano po ba yung tinatawag na management? Di po ba yung doon mismo sa loob yun? Eh sabi niya, bakit ayaw mo pang lumabas? Pinatawag na pala sila sa management. Sabi, hindi ko sila pwedeng iwanan kasi nandun sa kanila yung gate pass po yata ng sasakyan. Kaya hindi ko sila pwedeng iwanan. Nandito lang ako, nandito ako sa mga puno. Sabi pong ganyan. Mamaya ka na tumawag, papatayin ko na to. Sabi niya, kung alam ko lang na ganito katagal pala magpunta rito, sana hindi na ako sumama rito. Bigla na daw pong namatay yung cellphone, pero nag-uusap pa po sila. Tapos tinatawagan po ulit ng asawa yung cellphone, hindi na po nagre-ring. Hanggang sa 1:00 din po ng madaling araw, tinawagan ulit dahil baka sakali pong nalobat lang. Baka daw po i-charge, pero ala na rin pong nag-ring hanggang sa naghanap na po sila sa Laguna. Nagpuntahan na po sila ng atresi doon. Ni-report po nila na nawawala. Nung pag-report po nila na nawawala, sabi po sa Laguna, sa Santa Cruz, Laguna, sira daw po yung CCTV. Kaya ala rin po silang nakuhang magandang balita doon. Ngayon may tumawag po sa amin na yung sasakyan nakita na daw po sa bypass road ng Santa Maria, Bulacan. Iniwan lang po doon sa kalye lang po, nasa gilid. Doon lang po, pero wala na pong sakay, wala po kahit nakabukas po yung sasakyan. Inireport naman daw po sa Pulis Santa Maria, pero wala pong nagpunta na Pulis Santa Maria doon sa van. Wala pong nagpunta.
Nag-report po sila sa CIDG, Kanlubang, Police Laguna. Para pong walang usad, puro po i-update daw, ganon. Kaya ngayon, kumbaga sa ano, ngayon lang po sila kumikilos. Nung hindi po kasi kami nagpapamedya kasi natatakot din po kasi kami. Kaya hindi po namin pinamedya, pero hindi po kami tumitigil report kahana. Hanggang sa ano nga po yung halos lahat po ng morgue, pinupuntahan po namin. Pag nakabalita po kami na may patay po doon sa ganung lugar, pinuntahan po namin lahat ng morgue. Kahit po sa, may mag-text po, may patay dito sa Valenzuela. Dito sa pinupuntahan po nila sa San Miguel, nakabalita din po na may patay. Pinuntahan po namin kasi baka nagbabakasali na isa sa mga itinapon sa ganun. Pero wala po kaming makita. Hanggang ngayon po, hindi pa namin nahahanap. Ma'am, balikan kita. Yung sinabi mo kanina, yung si Glenn Arsen Germar, tawag o text ang sinabi niya doon sa asawa niya na hold ng management ng sabungan, yung kanilang kasamahan. Opo, Hinulog sa loob. Yung 5 po niya kasamahan. 5 niya kasamahan. Opo, siya po, nasa labas na po siya ng, pero ano pa rin po, facility pa rin po ng arena, nandun po siya may sasakyan. Sabi po ng asawa, nandiyan ka na pala sa sasakyan, umalis ka na. Sabi, hindi ko pwedeng iwanan to kasi yung gate pass nasa kanila. Kaya hindi po siya nakalabas, nandun din po siya sa loob. Okay. Again, case officer ng CIDG, be sure sa next hearing, yung mga kasamahan nito na nakasibat na hindi na-hold sa loob ng sabungan, dalhin nyo dito, ha? Dalhin nyo dito. Sir. Bitahan ninyo, ha? At protektahan na rin ninyo. Bigyan nyo na security. Kahit hindi pa, wala pang witness protection program. Gumastos mula kayo dyan sa CIDG para pakainin yung mga tao niya. Kung kailangan nyo i-house sa inyong sa inyong opisina dyan sa CIDG para safe sila, gawin ninyo, ha? At next week, siguro it's next hearing natin is Wednesday next week. Dalhin niyo sila, yung mga nakatakbo, nakasibat na hindi na-hold. Kailangan natin yung marinig yung kanilang testimonya dito. Okay? Yes, sir. Yes, Your Honor. Thank you. Patuloy po. Ay, sorry. So Thursday pala, March 3, yung next hearing natin to give you enough time to prepare. Lahat ng persons of interest, dalhin nyo dito. At saka yung reminders, before magpatuloy si ma'am, lahat ng mga agencies na may mga presentation sa IDG, isubmit niyo to this committee yung mga presentation ninyo, ha? Lahat ng mga present nyo. Thank you. Ma'am, please continue. Ganun nga po, mula po ngayon, hanggang ngayon po, hindi po namin alam kung nasaan sila. Kaya po, napakahirap po ng pinagdadaanan namin. May anak po siyang 2. Maliliit pa po, 3 taon pa lang po yung anak niya. Lagi po hanap sa ama. Hindi po namin alam, sinasabi lang po namin, nag-job si daddy mo, babalik din yun, nagtrabaho. Pero wala po. Hindi po namin alam kung may pag-asa pang makikita namin silang buhay o makakauwi pa sa amin kasi napakarami pong nagsasabi sa amin na wala na yun, huwag nyo na hanapin kasi wala kayong makikita kahit isang maliit na ebidensya dyan dahil malalaking tao ang may hawak daw po sa mga ganyan. Kasi pinakain na daw po sa buhaya, tinambog na daw po sa dagat, sabi po ganyan. Napakasakit po sa isang magulang na maririnig po gano'n ang ginawa sa anak po. Sana po kung sino man po may hawak sa anak namin, sana ibalik niyo na po sila. Sobrang hirap na po pinagdadaanan namin. Salamat po. Thank you. Napakasakit naman yan. Pinapakain sa buhaya. Hindi ko lang maisip talaga kung gaano ka-heartless itong mga tao na ito kung totoong pinakain sa buhaya. Ay, nako. Hindi ko ma-imagine bakit ganun.
Next, pwede natin pakinggan si Ma'am, please introduce yourself. Ako po si Dina Jano, kapatid po ako ni Romaldo Jano. Ang kwento lang po sa akin ng asawa niya, May 10 daw po, may pumunta po sa bahay nila, nag-aya, na pupunta daw po ng Laguna. Sabi, may nabili na nga daw po na manok. Pinangakuan po kasi yung kapatid ko na manalo matalo, meron daw po siyang 1K bawat manok. 6 na manok daw po yung binili. May bumili na po kasi ng manok po nila. Kaya nainganyo po yung kapatid ko na sumama kasi nga buntis po yung asawa po niya. Nung nakarating na po sila sa Laguna, hindi na po sila nakabalik. Binento sa akin ng asawa, May 13 na po. Kaya nag-report po kami dun sa police station ng bayan po namin. Sinamahan po kami pupunta po ng Santa Cruz, Laguna. Tapos nung nandun na po kami sa Santa Cruz, nagtanong po kami dun sa Barangay Palasan po. Nag-ano po kami dun na may CCTV daw po sila. Ang sabi, sira daw po. Tapos nung nagpunta po kami dun sa sabungan po, hindi po kami pinapapasok, hanggang labas lang po kami. Tapos lang sabi nung pulis, antayin na lang daw po maglabas ng clearance yung OIC para mapasok po daw yung sabungan po. Pero limit lang daw po hanggang saan po yung pwedeng pasukin. Kaya sabi po nila mag-antay na lang daw po kami ng update. Kaya hanggang ngayon po nag-aantay po kami. Wala pa po silang update sa amin. Anong trabaho nung kapatid mo? Taga-bitbit lang po daw siya ng manok. Taga-alaga lang po ng manok. Thank you. Maraming salamat. Next, pwede natin pakinggan si Ma'am. Ma'am, please introduce yourself. Pakilapit ng microphone, ma'am. Hilain mo. Gandang hapon po. Ako po si Mary Jane Capistrano, kapatid ko po si Mark Joseph Ignacio, na nawala po nung May 11, 2021 po. Huli ko na po nalaman sa hipag ko na nawawala po yung kapatid ko. Yun po yung time na hinahanap na po nila sa Santa Cruz, Laguna, sa may Palasan po. Tapos po, sinabi niya na wala daw po silang mahanap na ebidensya, galing po sila roon. Tapos may 3 daw pong nakauwi, 2 po doon yung pinsan ko, na si Gerald Ignacio, saka si Jericho Ignacio. Tapos po nung tinanong ko po yung 2 pinsan ko na po yun, ang sabi po nila, na-hold daw po yung kapatid ko sa loob ng sabungan. Hindi ko po alam kung bakit po na-hold. Wala naman po silang sinabi kung ano po yung dahilan. Yun lang po ang sinabi nila sa akin. Meron ka pang sasabihin? Okay na? Sana po, kung sino man po yung may hawak sa kapatid ko, saka sa ibang nawawala, pakawalan niyo na po sila. Wawa naman po yung pamilya. Bagong panganak pa po yung asawa ng kapatid ko. Thank you. Maraming salamat po. Salamat sa inyong lahat. Thank you. From here, meron pa pala tayong, after case number 6, meron pa tayong case number 7 involving 2 tao, victimizing 2 missing person. At meron pa tayong case number 8, 1 tao ito na nawawala. So, from here, let's proceed to case number 6. Pwede tayo magpalit na ng resource persons. Salamat ha. Thank you. Salamat. Habang nagpre-prepare yung mga resource persons natin, please proceed. Case update. Ako sa sir. Relax lang. Masyado kang tense. Salita ka ng natural. Huwag kang matakot. Lapit mo yung microphone sa bibig mo.
aking mga senior officer, sir. Magandang hapon po. Ako po si Police Major Alberto Camas, sir. Chief Invest ng DIDG Arifio po, sir. Ali ako po yung case officer ng case number 6. Ang case number 6 po, sir, ay ang is date noong April 28, 2001 to 2021, kung saan po ang mga nawawalan tao ay sina Michael Bautista, Jason Amoroto, Domingo Carable, and Erlindo Tajo. Bali, sir, ang background po nito, sir, na noong April 26, ang alas 8 po ng mga pasyente ng gabi, ito po ay pumunta po doon po sa may Santa Cruz, sa may United Association Traffic Owners and Operator of Philippines Incorporated. So, ito po yung, yun po yung... Sandali lang, hold muna, sandali lang. Bago ko makalimutan. Attorney Santos, yung bawat arena ninyo, meron itong pit manager. Ano bang tawag nyo dyan? Yung nagde-decide doon sa arena kung sinong siyang nagmamanage. I'm sure, ikaw, presidente ka ng kumpanya, di ba? Yung bawat, yung sa Manila, yung sa Lipa, at saka yung sa Santa Cruz, Laguna, may kanya-kanyang manager yan, di ba? Yes, Mr. Chairman. Kumsek, yung mga manager na yan, including lahat ng kanilang mga security guards, bitahan natin. Ha? Yes, sir. Yes. Next hearing, Atty. Santos, madala mo dito sila, yung mga pit manager, ay yung manager sa arena. Yes, Mr. Yung tatlo na yan, ha? Coordinate with them. Please, tulungan mo kami, dalhin dito. Pati yung mga security guard. Aside kung meron kayong, kung pwede ko ba malaman kung aside sa uniform, yung mga blue guards, meron ba kayong ibang security personnel doon sa mga arena na yan? Yung hindi na kayo uniforme, ha? Aside from the blue guards. As far as I know, Mr. Chairman, only those uniform personnel. Uniform. Okay. Yes, Mr. Chairman. But sa DJ, find out niyo kung merong security sila na hindi blue guards, isama ninyo sa invitation. Yes, sir. Thank you. Please, go ahead. Bali, matuloy ko na po, sir. Yung pong gabi ng April 26, mga resort, sir. Ito siyang mga 4 na nawawalan taong ito, sir, ay sa utos ng isang Brindon Retusto. Bali, ito po yung financer. Inutusan po itong 4 na to na dumayo po ng 8-Cac Derby doon po nga po sa Santa Cruz sa may Barangay Palasan. Nasaan na ito? Ito financer na ito sinasabi mo? Bali, ito sir yung aming kinasuhan, sir, ng obstruction of justice, sir. Ha? Ito po yung aming kinasuhan ng obstruction of justice, sir. Why? Kasi po, doon po sa statement po ng mga witness, ito pong si Brendo na to, ito pong tao ito, eh, nasasabi niya na na-hold yung tao. Naikukwento niya na nasabi niya doon sa mga relatives po ng mga wala, punta na kayo doon sa na-hold niyo yung mga ano nyo, punta agad kayo. So, naging lakas ang aming na hanapin tong taon to. Hindi niyo malukit? Hinanap po namin, sir, to. Ang nalukit namin, sir, ang bahay nito ay sa sa Barangay Linga, Calamba City, sir, sa Laguna. Kumuha po kami ng proof ng residency niya na binibigay po naman ng kapitan na kay kamag-anak niya na talaga siya taga doon. Ngayon po, sir, ay sinipinahan po namin siya para mapilitan namin siyang mapalitaw o mapalabas. Sumalit, sir, sa kabila ng aming pag-serve ng Sipuena, na-receive po naman ng kapatid niya, meron po naman kaming copy, sir, noon. Hindi po siya sumipot. Kaya ang nag-remedy na lang namin, sir, para magkaroon kami ng holdings, ay idemanda po siya ng obstruction of justice, sir. So, yun po ang naging
first move namin sa kanya, sa kasong, sir, sa kasong ito po, sir. Pero aside sa coercion through filing case, gamitan rin yun na persuasion. Baka kulang lang ito sa takot ito lumabas, baka takot ito lumabas. Sabihin nyo na may security ka. Bibigyan ka namin ng security. Sabihin mo yung mga kapatid, bibigyan ka namin ng security para lumabas. Kung hindi po siya madidisgrasya, bigyan nyo na assurance. Baka lalabas yan. Opo, sir. Pupuntahan po namin yung mga relatives niya sa... So siya pala ang una nagbalita sa pamilya ng mga nawawala na na-hold yung mga missing doon sa loob ng Santa Cruz Arena. Yes, sir. Opo, opo. May tuloy ko lang po, sir. Ang hindi po pangkaraniwan doon sa pangyayari, kung bakit sinabihan pa yung isang relatives ng na buhay mo yung ating conversation at palitan mo yung password ng messenger ng husband mo. Kaya sir, medyo kami, bakit ganun siya? Kaya ginawa namin siyang parang pairs of interest para siya mapatugan namin siya. Ayun po, sir. Kaya nga, para mabigyan lidaw, talagang hanapin niyo yan. Hanapin niyo, ha? Yes, sir. Ngayon po, sir, aside pa sa aming pag-apply, sir, continuous po ang investigation namin. Meron po kami 3 personnel employee doon po sa Sabungan na aming sinupuena. Yung si Dick Ulanyo, Tessa Garcia, at si Josel Manggubat. Ito pong si Dick Ulanyo, ito po yung binabanggit ni Brendon, yung pong aming dinemanda na sinabi sa mga relatives, puntahan nyo agad itong Sabungan, hanapin nyo si Dick Ulanyo. Yun po ang sabi. Bakit daw? Sa akin pong pagka-assess, si Dick Ulanyo po ang pwede lang ang nakakaalam sa pangyayari. So, naimbitahan ninyo, pumunta? Sinipunahan po namin at nung unang punta po namin doon po sa Sabungan, nakausap po namin ng bagong OIC, si OIC si Mapranca, ay ang sabi, yung pong 3 hinahanap namin ay na-reassign na. Subalit hindi po naman ma-determine kung saan siya na-assign. Hindi kayo nagdududa. Ano ba na? Ganun nakababaw yung pag-imbestigador mo. Hindi ka nagdududa. Bakit kung kailan ninyo inimbestigahan saka nawala yung tao? Nilipat nila. Yes, investigative ba? Mind, di ba? Magdududa ka bakit pinalis? Mag-cooperate sila sa investigation. Pinapalayas yung mga tao na gusto nating imbestigahan. Ano niyo? Hindi kayo nagdududa? Nagdududa na, sir, kasi yung isang sinasabi niya sa Cesar Garcia na sinasabing inireassign sa Manila ang Catholic Arena, sir, pinuntahan, sir, namin. Ang nangyari, sir, kausap namin yung chief in charge doon na nagpakilalang si Ronel Brillo Custodio, ay ang sabi, ay na-transfer na rin daw at hindi nila alam, sir. Naku, pinapasa-pasa na lang kayo. Yes, sir. Matuloy ko lang po, sir. Sige. Kinabukasan po, sir, magkakaroon sana kami ng case conference sa SITG. Lumutang po yung abogado. Sino abogado? Yan po, sir. Si Atty. Ernest Labanza po, sir. At nire-represent niya yung 3. Ang plead niya sa nakiusap dahil daw yung software ay parang umaga lang natanggap, sir. Hindi natanggap nung sir. Ang pakiusap niya ay i-schedule ang patawag sa March 1, sir. Itong March 1 na to. Tapos? Sabi ko, sir, sige po, bali may schedule kami ng patawag, sir, sa 3 yon sa March 1 po, alas 10 ng umaga. Hindi mo muna sinabi na, attorney, hindi man ikaw kailangan namin. Yung 3 man ang kailangan namin. Take lang po, sir, na ipakita niya, sir, yung tao, sir. Okay, sige. Ngayon po, aside po, sir, doon sa aming ginagawang action, sir, bali, yung po aming regional chief, sir, ay, sir, nag-request na rin po kami sa pamamagitan niya ng mga, yung pong sinasabi ng PO Laguna, yung pong mga list ng gwardiya, participant po ng entry nung araw na yun, at saka po yung CCTV footage ng MEDS noong April 28, 29 na
mabigyan kami. Bali, yung pong aming susunod na titingnan, sir. Ayun po, sir, sa update po ng case number 6 po. Thank you, ha. Maraming salamat. Kahit pa rin kayo. Tuloy-tuloy nyo yan. So let's go to the wife of Michael Bautista. Ma'am, please. Magandang hapon po. Ako po si Lani Bautista, asawa po ni Michael Bautista. Niya po nung April 26 po, 2021, nagpaalam po siya na aalis dahil magsasabong po sila. Bali driver lang po siya nung van na service nila papunta pong Santa Cruz, Laguna. Tapos 8-car derby daw po yung lalabanan nila. Bali 2 days po yun. Tapos dapat po April 28 ng gabi, nakauwi na po sila noon. Pero hindi po sila nakauwi hanggang ngayon po. Tapos nung April 28 ng gabi, bali tumawag yung asawa nung amo nila na si Brindon sa bayaw ko, na ang sabi niya, na-hold yung grupo nila, hindi pa sila makakauwi kung sa ngayon. Pero konting tanungan lang naman daw po yun, tapos makakauwi din. Di nagtanong yung bayaw ko, bakit po na-hold, ano pong dahilan? Sabi po, parang hindi klaro kung ano yung dahilan nila. Basta parang nagkaroon daw po ng konting problema. Kaya na-hold, di sabi po, ganun. Pero wag daw kami mag-alala kasi konting ano lang naman daw po, mapag-uusapan na. Tapos sabi, papunta na din daw po ng Laguna yung asawa niya, yung amo po lang. Hindi niya tinanong kung sino nag-hold. Hindi po, wala po silang sinabi po. Basta na-hold. Opo, yun lang po yung sinabi na na-hold. Kaya nagtataka po kami, ang tanong namin, bakit po na-hold? Ano po yung naging problema? Kaya sabi po nila, may konting tanungan lang daw po doon tungkol sa laban, pero hindi naman po nila klaro kung ano po yun. So meaning, ang nag-hold, mga taga Sabungan. Sabungan po, yun po. Tapos, ilang minuto lang naman po nakausap ng bayaw ko yung asawa ng amo nila. Na ano na Okay, acknowledge muna natin, may pumasok na kaanib sa Iglesia ni Manalo. Si Kinbus, wala ka na yata ang pagkakaiba ni Eliseo Soriano sa comment mo dito. Di ko ma-mention yung sabi ni Kinbus dito dahil si Eliseo Soriano lang ang mahilig dyan. So, di tayo magtataka kung bakit ganito ang kahit pa nagtatago kayo sa inyong account sa social media, pero kahit pa nagtatago kayo, nangangamoy pa rin Iglesia ni Manalo ang mga komento ninyo. Una, yung sinabi niya, manok daw ni San Pedro, and then mga pare ng Diablo ang masisi dito. Para lang makatira at makabanat sa simbahang Katoliko, ganyan talaga ang mga kaanib ng Iglesia ni Manalo. Pero, anong masasabi mo kaugnay sa ministrong itong napaulat? Alam ninyo mga kapatid, may ministro pa nga sila na sangkot sa pandaraya noong nakaraang eleksyon. At yan po ay nangyari sa Zambales, mga kababayan. Ito panoorin natin. Sa kulungan ng bagsak ng 6 na naningil ng 30 milyong piso para daw i-sure win ang isang kandidato. Dito pero may paalala ng COMELEC, walang sino mga makakapagmanipula sa sistema ng eleksyon. Nasa frontline balitang yan si Dave Abuel. Kami sa likod. Sa likod. Pinadapa sa loob ng kwarto ng hotel sa Quezon City ang 3 lalaking yan na target ng entrapment operation ng NBI. Balik muna natin ha. Sino ba yan? Alam ninyo mga kapatid, may ministro pa nga sila na sangkot sa pandaraya noong nakaraang eleksyon. At yan po ay nangyari sa Zambales, mga kababayan. Ito panoorin natin. Sa kulungan ng bagsak ng 6 na naningil ng 30 milyong piso para daw i-sure win ang isang kandidato. Pero paalala ng COMELEC, walang sino mga makakapagmanipula sa sistema ng eleksyon. Nasa frontline balitang yan si Dave Abuel. Kami sa likod. Sa likod.
Pinadapa sa loob ng kwarto ng hotel sa Quezon City ang tatlong lalaking yan na target ng entrapment operation ng NBI kagabi. Parte umano sila ng grupong naniningil para daw manipulahin ang resulta ng eleksyon. Gumagamit daw ng mobile app ang mga sospek para magpapanalo ng kandidato. Nagpakilalang IT officer ng COMELEC ang isa sa mga inaresto. Nakuha mula sa mga sospek ang 15 milyong pisong entrapment money. Bukod sa tatlong lalaking nasa video, 2 lalaki at isang babae pang kasabot umano ng mga sospek ang iprinisinta sa media. Nabisto ang grupo matapos magsumbong sa mga otoridad nang inalok nilang kandidato sa pagka-mayor sa Iba, Zambales. Meron daw siyang unique na app sa kanyang mobile phone that could tamper with, manipulate, and rig the soft copies of the VMC or the votes counting machine. Kung magpoprotesta man daw ang kanyang kalaban, meron na silang ipapalit na mga shaded ballots in his favor sa Tuesday pagkabigay daw niya ng balance of 15 million pesos. Iniimbestigahan na ng NBI kung empleyado nga ng COMELEC ang nagpakilalang IT officer at kung totoo ang sinasabing mobile app. Ayon pa sa NBI, nagpakilala rin kaanak ng isang tumatakbong politiko ang tumatayong leader ng grupo. One of them is even introducing himself as a kamag-anak ng former COMELEC chairman at ng isang candidate ngayon for senator. Umami naman sa illegal na gawain ng suspect pero itinanggi niyang siya ang leader ng grupo. Hindi raw niya kilala ang ibang inaresto. Ano sir, nag-alok lang ako, referral lang para lang sa intensyon na may kumita rin kahit konti. Mahaharap ang mga suspect sa mga reklamong estafa, usurpation of authority at paglabag sa election law. Tiniyak naman ng COMELEC na walang sinumang makakapagmanipula ng resulta ng eleksyon. O klarong-klaro po yan mga kababayan, napakaliwanag yung palitan na yan mga kapatid. At sino po ba itong 6 na nadakip dahil merong plotting para dayain ang eleksyon sa Zambales? Ito po ang nasulat sa article ni Vincent John Abordo ng GMA News Online na isinulat noong May 10, 2025 sa article na may pamagat na 6 nabbed for plotting to rig mayoral race in Zambales. Ganito po ang sabi. 6 individuals were caught allegedly trying to rig the vote counting machines to guarantee a mayoral candidate's win in Iba, Zambales. Dinakip po ang mga nasabing suspect ng National Bureau of Investigation sa isang entrapment operation sa isang hotel sa Quezon City noong May 8. At yung mga naaresto, nakikita nyo po sa screen, si Roland Ucab, si Chody Abalos, si Joseph Ong, si Cherilyn Adriano, si Ralph Edward Salas at si Francis James Mapua. Ang grupong ito ay haharap sa mga kaso na estafa, usurpation of authority at nag-violate sa Automated Election System Law. Klarong-klaro. At isa po sa mga pangalang nabanggit ay si Roland Ucab. Alam niyo ba itong si Roland Ucab, ayan sabi po ng napakaraming mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa online, siya daw ay ministro ni Manalo. Naku naman, grabe naman ito. At ayan nakita niyo yung thread na yan sa Reddit. Siya pala ay ministro sa Kalilanggan, Zambales. Grabe naman ito mga kababayan. Klarong-klaro. Tingnan nyo na lang itong Reddit thread na ito. Mga kababayan, yung pamagat, ministro ng INC, nahuli dahil sangkot sa 30 million vote manipulation. Sabi niya, kilala ko yung ministro na yan. At kalat na dito sa lugar namin ang balitang ito. Naku, grabe naman yan mga kababayan. Kaya sa lagay na ito, hindi pa nangingialam sa politika ang mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo. Pati nga yung ministro nila sangkot sila todo deny pa, klarong-klaro naman sa sikat na araw na nangingialam sila. Yan. Anong masasabi mo yan, Boss Kent? So, sana mabuksan naman ang mga mata ninyo sa pag-anid ninyo sa siktang tatag lamang ni Felix Manalo.
No? Dahil una, si Manalo daw umano, anghel. Yun ang opisyal nila na aral. Si Felix Manalo, anghel. Hindi mo sinabi, bakit? Saan ako nagkamali? Hindi mo sinabi ko ano yung mali. Siyempre ako, mali ako sa inyo, malamang. Sandali. Alam ninyo mga kapatid, may ministro pa nga sila na sangkot sa pandaraya. Ayan. Si Felix Manalo, anghel. Pero, yung aral na yan ay imbento lang din ni Felix Manalo. Oh. At maraming napaniwala sa imbintong aral ni Felix Manalo na siya ay anghel. Tatalakayin natin ito, ang imbintong aral ng INC na si Felix Manalo, anghel. At ito mga kapatid. Hindi mo sinabi, bakit? Saan ako nagkamali? Hindi mo sinabi ko ano yung mali. Siyempre ako, mali ako sa inyo, malamang. Dapat sabihin nyo rin sa tao, ay hindi. Ito gagawin ko, papaliwanag ko sa kanila, at tiyak ko sa mga nakakarinig ngayon, ako ang pinakamagandang magpaliwanag. Napatunayan natin, anghel, hindi yung may pakpak. Ito yung anghel na walang pakpak. Sa anghel sa kalagayan. Hindi anghel sa kalagayan, anghel sa gampanin. Yung gagampanan niya. No, sino yung the big four? David Lloyd George, ang Prime Minister ng Great Britain. George Clemenceau, Primer ng France. Vittorio Orlando, Prime Minister ng Italy. Woodrow Wilson, President ng Amerika. 4 to. Alin ang ginawa nito? Ang mga taong ito ay nagkaisa upang patigilin ang unang digmaang pandaigdig. Sila ang dahilan kaya para patigilin. Yan. Ang mga anghel na umano yan, na kasama ni Felix Manalo. Pero kung ating pag-aralan mga kapatid, wag lang agad-agad maniwala dahil delikado na matangay tayo at mabiktima sa mali. Imagine, yung Big Four kasama ni Felix Manalo daw. Pagkatapos, pag ang CFD ang gagamit ng history, itong mga kaanib sa iglesia, sasabihin nila, ba't sa history kayo gagamit? Dapat sa Biblia kayo. Pero sila, gumagamit din kahit aklat Katoliko. No? Ibig sabihin, kung wala itong mga aklat Katoliko, wala silang banat sa atin at definition sa kanilang aral, mga kapatid. No? Imagine, maniniwala ba kayo na si Felix Manalo, anghel daw, at kasama niya na mga anghel ay sino? Si Woodrow, yung The Big Four. Pakinggan muna natin. Hindi mo sinabi, bakit? Saan ako nagkamali? Hindi mo sinabi ko ano yung mali. Siyempre ako, mali ako sa inyo, malamang. Dapat sabihin nyo rin sa tao, ay hindi. Ito gagawin ko, papaliwanag ko sa kanila, at tiyak ko sa mga nakakarinig ngayon, ako ang pinakamagandang magpaliwanag. Napatunayan natin, anghel, hindi yung may pakpak. Ito yung sugo sa anghel sa kalagayan. Hindi anghel sa kalagayan, anghel sa gampanan. Ano nga ba talaga? Anghel sa kalagayan o hindi anghel sa kalagayan? Yung gagampanan niya. No, sino yung the big four? David Lloyd George, ang Prime Minister ng Great Britain. George Clemenceau, Primer ng France. Vittorio Orlando, Prime Minister ng Italy. Bago yan, ang The Big Four ang binanggit na kasamang anghel daw ni Felix Manalo. Nakakatawa talaga itong imbintong aral ng mga manalista. No? Walang common sense talaga. Sa Pasugo Magazine nila, ito po'y mabasa natin sa Pasugo Magazine, Marso 28, page
pahina 23 ni Emiliano Magtuto Sr., ang Iglesia ni Cristo ay sumasampalataya na ang katuparan sa hinulaang ibang anghel sa Apokalipsis Kapitulo 7, versikulo 2 hanggang 3 ay si kapatid na Felix Manalo. Siya ang kinatuparan ng ibang anghel na may taglay na tatak ng Diyos na buhay. So, di lang inaagaw ni Felix Manalo dito ang tunay na iglesia, kundi ang gampanin sa pagiging anghel, inaagaw din niya. Pero, hindi ba nagsusuwagan ang aral ng INC kaugnay sa pagkaanghel ni Felix Manalo? Tingnan niyo ang nakasulat sa Pasugo Magazine taong 1962, pahina 7, ni Chufilo si Ramos. Hindi ipinangaral ni kapatid na Manalo na siya ay anghel. At sino mang ministro ng Iglesia ni Cristo ay hindi ipinangaral ang ganyan. Wala kaming ganiyang paniniwala. Ano ba talaga? Si Manalo'y anghel o hindi ipinangaral na si Felix Manalo ay anghel? Ibalikan natin ang Pasugo Magazine 1902 kung ano ang nakasulat. Ito, ang Iglesia ni Cristo ay sumasampalataya na ang katuparan ng hinuhulaang ibang anghel sa Apokalipsis Kapitulo 7, versikulo 2 hanggang 3 ay si kapatid na Felix Manalo. Siya ang kinatuparan ng ibang anghel na may taglay na pakpak ng Diyos na buhay. Grabe ito, Boss Ken, ano? Mas grabe pa ito sa manok ni San Pedro na binanggit mo. Imagine, ang anghel na walang pakpak sa ibang usap nito mga kapatid ay anghel na walang langit, no? Hindi daw umano ipinangaral ng INC na si Felix Manalo anghel. Nagsusuwaga na sa kanilang Pasugo Magazine. At ito pa, Pasugo Magazine. Sabi dito ni Chupilo Ramos, ang tao ay talagang tao at ang anghel naman ay talagang anghel. Ang tao ay hindi anghel at ang anghel ay hindi tao. So, nasa Pasugo Magazine nila yan. Pagkatapos, sino ang kasama daw umanong anghel ni Felix Manalo? Ng Great Britain, George Clemenceau, Primer ng France, Vittorio Orlando, Prime Minister ng Italy, Woodrow Wilson, President ng Amerika. Apat to. Alin ang ginawa nito? Ang mga taong ito ay nagkaisa upang patigilin ang unang digmaang pandaigdig. Sila ang dahilan kaya para patigilin. Sila dahilan kaya nagiging kasama ng anghel ni Felix Manalo. Inaangkin na. Ang ilig talaga mag-aangkin ito. Sino ang kasama niyang mga anghel? Si George Eugene Vinhamen Clemenceau, Premiero Ministro ng Francia. Si Vittorio Emanuele Orlando, Premiero Ministro ng Italia. Si Thomas Woodrow Wilson, ang ika-28 na presidente sa Amerika. At si David Lloyd George, ang kasama ni Manalo. Ngayon, sisilipin natin ang aklat nila sa INC. Ito, ang solo. Kung maalala ninyo, ginamit ito sa debate ni Father Darwin na pinabulaanan, muntik ng pinabulaanan na hindi sa kanila daw.
Nakasulat dito kasi sa pahina 84-85. Pag-aralan muna natin ha. Itong pagka-anghel daw. Ito ang mabasa mga kapatid. Ang apat na anghel na pumigil sa apat na hangin ng lupa ay simbolikong kumakatawan sa apat na sinugo na pipigil sa digmaang pandaigdig upang huwag magpatuloy ang naganap noong 1914 na ang mga ito ay sina Lloyd George, Premier ng Grand Bretanya, Clemencio, Pangulo ng Gabineting Francis, Orlando ng Italia, Premier, at ang Presidente Wilson ng Amerika. Yun talaga ang pag-aangkin ni Felix Manalo, sino yung mga kasama niyang anghel. Pero, sige, palagay natin, yun ang kasama niyang anghel. Tanong, Google ninyo, ano bang reliyon nitong si George Eugene Binamen Clemencio na kasama daw anghel ni Felix Manalo? O, napansin niyo? Eto, mabasa natin mga kapatid, na siya daw ay isang, George Clemencio was a lifelong atheist and a strong advocate for the separate of church and state, actively opposing the Catholic Church in France. So ano daw si George George Eugene Clemencio na inaangkin ni Felix Manalo na anghel? Atheist. Dito pa lang mga kapatid, meron bang anghel na di naniniwala ng Diyos? Dahil ang mga fallen angels, kahit fallen angel, naniniwala yan sa ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, ano ang religion naman? Kung tingnan natin si David Lloyd George, tingnan natin, Google natin ha. Dahil kasama daw umano ito ni Felix Manalo. Common sense naman. Ito ang mabasa mga kapatid. Makita ninyo dito kung ano ang religion niya. No? David Lloyd George, a member of the Big Four at the Paris Conference, was a member of the Church of the Disciples of Christ, also known as the Stone Campbell tradition. So, ibig sabihin, kaanib pala siya ni Campbell na Church of Christ, Alexander Campbell. So, ibig sabihin, kung kaanib siya ni Alexander Campbell, so naniniwala siya na si Kristo ay Diyos. Isipin niyo, ang kasamang anghel ni Felix Manalo, una, si George Clemencio, isang atheist. Pagkatapos, si David Lloyd George, isang miyembro ng Church of the Disciples of Christ ni Alexander Campbell. Naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos, tunay na tao. How about naman itong si Vittorio Emmanuel Orlando? Tingnan natin ha. Ano religion niya? Dahil anghel daw umano ito, nakasama ni Felix Manalo. Pansinin niyo, gagamitin naman natin ang common sense. Vittorio Emmanuel Orlando, the Italian representative at the Paris Peace Conference and one of the Big Four,
was a Catholic. Ano daw? Catholic siya. O therefore, naniniwala siya na si Kristo ay tunay na Diyos, tunay na tao. Ito. Sino pa? Itong si US President Woodrow Wilson. Anong religion niya? Tingnan natin. Sisilipin natin. Dahil anghel daw. Ito kasama ni Felix Manalo. So napansin nyo, anong religion niya? Presbyterian Church. Presbyterian Church, naniniwala na si Kristo'y tunay na Diyos. Imagine, kung ito'y mga anghel na kasama ni Felix Manalo, edi, merong mga anghel para sa Iglesia ni Kristo na iba't ibang religion. At si Felix Manalo lang ang hindi naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos. Di kasama sila sa atheist. No? Kaya, bago kayo aanib, lalo na sa siktang tatag lamang ng tao, gamitin naman ninyo ang common sense. Parang di kayo mabiktima sa maling akala. Ang daling aaminin at aangkinin. Pero, nagsusuwaga naman sa aral ng INC na nakasulat sa kanila Pasugo Magazine, Mayo 2003, sa pahina 3. Pahina 5, ito ang mabasa natin. Sinong tinutukoy na anghel sa Revelation chapter 7 verses 2 up to 3? The third angel was prophesied. And Revelation is Brother Felix Y. Manalo. In the prophecy, he is referred to as the angel or messenger who would come from the east. Revelation chapter 7 verses 2 up to 3. He is the third angel following Apostle Paul, first angel, and Martin Luther, second angel, who were also sent by God in the Christian era. Naku po, si Martin Luther na naniwala na si Kristo ay Diyos, nagiging kasama na naman na anghel ni Felix Manalo. Kaya mga kapatid, no? Pag-aralan yung mabuti bago kayo lilipat. Lalo na si Manalo mas higit. Mas higit pa sa ating Panginoong Hesus. Sinasabi rin ng iba na dahil sa kinikilala natin na anghel, si Manalo mas higit pa umano sa ating Panginoong Hesus. Si Kristo ay tao. Si kapatid na Felix Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak si Felix Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Felix? Hindi po anghel si Felix sa kalagayan, kundi sa gampanin. Diba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia, Basahin natin Hebreo 2:9. Basahin ko Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita? Anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. Nako. Mababa umano ang ating Panginoon Jesucristo, mas mataas sa kalagayan si Felix Manalo. Pero ano ang sabi ng kanilang mga ministro? Ito na nagsusuwagan. Sinasabi rin ng iba na dahil sa kinikilala natin na anghel, si kapatid na Felix Manalo, at ang pagkakilala naman po natin sa Panginoong Hesukristo ay tao, lumalabas daw po na mas mataas ang pagkilala po natin sa kapatid na Felix Manalo kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. Napakagandang pagkakataong ito, kapatid na Jen Mark, na sagutin natin ang argumentong ito ng iba. Dahil sa mga mahal na kaibigan,
Kung gagawin lang po sana ng tao ang pagsusuri at dahil doon ay malalaman po niya ang tunay na kahulugan ng salitang anghel, hindi niya sasabihin na mas mataas ang ating pagtingin, kapatid na Jenmark, kay kapatid na Felix Manalo, kaysa ating Panginoong Jesucristo. Yan. Nagsusuwaga na, hindi daw umano dapat sasabihin habang ayon sa isang iglesia, miyembro ng iglesia ni Manalo, si Kristo ay tao. Si kapatid na Felix Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila, kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak si Ka Felix Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Ka Felix? Hindi po anghel si Ka Felix sa kalagayan, kundi sa gampanin. Diba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia, Basahin natin Hebreo 2:9. Basahin ko Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita? Anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. Ako, mas mababa ang ating Panginoong Jesucristo sa kalagayan? Yun ba ang dahilan na may monumento kayo ni Felix Manalo pero allergic kayo sa larawan ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya mga kapatid, sinagot lang natin itong mga anti-Catholic, lalo na ang Iglesia ni Cristo, na grabe talaga ang kanilang banat at pagputol-putol sa mga aklat Katoliko. At i-share ninyo ito sa mga kapwa Katoliko dahil pag sila'y puntahan ng mga manggagawa at ministro ng INC, at least alam nila ang aral, dalisay na aral, at ang sagot natin batay sa mga ikinakalat na kasinungalingan kung saan ang daming nabiktima. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Hanggang sa muli. I am the gospel.